Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa. China kinulong ang mga mangingisda sa South China Sea, elite force ng Pilipinas itatalaga sa territorial defense. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Nagprotesta ang Vietnam laban sa di umano'y pagkulong ng China sa mga mangingisda at mga sasakyang pangisda nito sa pinagtatalunang Pearsall Island sa South China Sea. Sinabi ng isang tagapagsalita ng Foreign Ministry ng Vietnam noong Huwebes, hinimok ng Vietnam ang China na agad na palayain ang mga mangingisda at mga sasakyang pangisda na iligal na nakakulong. Sa China naman hinimok ng isang tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China ang Vietnam noong Biyernes na palakasin ang edukasyon at pamamahala ng mga mangingisda nito, upang matiyak na makaiwas sila sa karagatan na inaangkin ng China. Vietnam on Thursday said it had protested against China's alleged detention of Vietnamese fishermen and fishing vessels in the contested Pearsall Islands in the South China Sea. Please could the Foreign Ministry confirm this? Thank you. 中方敦促越方切实加强对本国渔民的教育管理，不得到中方管辖的海域从事非法活动。 to stop being engaged in illegal activities in waters under China's jurisdiction. Ang mga aircraft carrier ng China na Liaoning at Shandong ay nagsagawa ng dual aircraft carrier formation exercises sa unang pagkakataon sa South China Sea, sabi ng PLA Navy, isang hakbang na nagtakda sa hukbong dagat ng China para sa mas magkakaiba at komplikadong mga misyon. Nagdala ng gulo ang China sa ilan sa mga kapitbansa nito dahil sa malawakang pag-aangkin nito ng teritoryo sa dagat sa South China Sea. Sa panahon ng pagsasanay, lumipat ang formation sa Yellow Sea, East China Sea at ngayon sa South China Sea bago bumalik sa China, ayon sa isang post ng PLA Navy. Inulit ng European Union ang panawagan nito para sa pagtataguyod ng internasyonal na batas at ang 2016 Arbitral Award sa South China Sea. Inilabas ng bloc ang panawagan sa ikalawang Subcommittee on Maritime Cooperation o SCM Dialogue sa Maynila noong ika-29 ng Oktubre. Sa magkasanib na pahayag, ang EU at ang Pilipinas ay nagdiin sa kahalagahan ng paggalang sa soberanya, mga karapatan sa soberanya at jurisdiksyon ng mga coastal states, at ang kanilang mga karapatan sa pandagat alinsunod sa internasyonal na batas. Partikular na ang UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, nanawagan din sila ng suporta para sa dispute settlement mechanisms, at para sa full and faithful compliance with the final and binding 2016 South China Sea Arbitration Award na ibinigay ng Arbitral Tribunal na binuo alinsunod sa UNCLOS. Hindi binanggit sa pahayag ang China, na agresibong iginigiit ang labag sa batas na pag-angkin nito sa West Philippine Sea. Sinabi rin ng EU na ito ay kaisa ng Pilipinas sa muling pagpapatibay ng kanilang pangako sa multilateralismo at internasyonal na batas. Mahalaga ang papel ng elite force ng Philippine Army, partikular ang Special Forces Regiment Airborne sa territorial defense ng bansa. Ito ang itinampok ni Army Chief Lieutenant General Roy Galido, nang pangunahan nito ang change of command ceremony ng Special Forces Regiment Airborne sa Fort Magsaysay, Palayan City sa Nueva Ecija noong November 1, 2024. Nanawagan si Lieutenant General Galido kay Brigadier General Rosendo Abad, na tumutok sa pagpipino ng kakayahan ng SFR Airborne upang mabisang gampanan ang tungkulin nito sa mga operasyon sa pagtatanggol sa teritoryo. Sinabi ni Galido kailangang baguhin ang platform ng kakayahan na mayroon ngayon ang Special Forces, giit ng Army Chief. Invincibility ang susi at ang kabagsikan ay higit sa lahat. Right now, it's about falling back and organizing. Because that has been our role for the past 50 decades, and after World War II is organizing groups, people, to progress and overcome an oppressive entity, foreign entity. But in our new role in territorial defense, it's about delivering
the cognitive mindset that once you land here in our soil, you will not exist a second longer. That should be a mindset. Meaning, once they land, or once they touch us, they are eliminated. Not the other way around, organizing to be able to push them back. But it's about us having this mindset that once you touch foot on my base, you're out. And this mindset has to have an organizational change, functional change, more importantly, capability refinement. Yes, Special Forces are air, land, and water. But in this type of conflict, what flies, what's seen, and what's detected are eliminated. Thus, we now have to change the capability platform we have. Invisibility is a key. Lethality is paramount. And this is something we need to simulate and see for ourselves if we have this now. If we do not, then we develop it. This is the challenge that will demand us to veer away from the mindset that we just do what we did yesterday, but to a mindset of the future of what must we do to be able to prevent adversaries stepping foot on our soil. So that's the new role we should redefine. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.